Isipin mo na nakatanggap ka ng isang mensahe, isang banal at propetikong mensahe na idisenyo para baguhin ang mundo. Hmm, mabigat na responsibilidad yan. Sobra. Pero ito ang problema. Na-realize mo na walang gustong makinig sa'yo. Walang pumapansin. Maliban na lang kung. At dito nagiging kakaiba ang lahat. Idadaan mo muna ang mensaheng ito sa artificial intelligence. Teka lang, AI, parang dalawang magkaibang mundo yan Yung sinaunang espiritualidad na puno ng mga panaginip, tapos isasalpok mo sa malamig at kalkuladong algoritmo ng makabagong teknolohiya? Mismo. Kaya nga sa ating malalimang pagsusuri ngayon, yan ang eksaktong hihiwain natin. Susuriin natin ang isang napakakakaibang kwento kung saan nagkabuhol-buhol ang mga espiritual na panaginip, ang AI, at yung kasalukuyang sitwasyon ng ating lipunan. Nakakaintriga yan kasi ang titingnan natin dito ay hindi lang basta yung nilalaman ng mga panaginip. Ang pinakamahalaga rito para sa atin ay kung paano gumagamit ang isang tao ng sarili niyang mga karanasan at syempre mga makabagong pamamaraan para ipaliwanag ang mga pinaniniwalaang mensahe mula sa itaas. Totoo yan. At para malinaw sa mga nakikinig sa atin, isa-isahin natin ang mga basehan natin ngayon. Meron tayong mga Facebook posts at panaginip mula sa isang nagngangalang Narciso Olalo na may petsang March 17, 2026. Oo, tapos meron din tayong transcript mula sa isang Zoom meeting nila noong March 22, 2026. Tama. At may isa pang dokumento ng kanyang mga maiigting na pahayag o manifesto mula pa noong 2013. Kaya asahan nyo na hindi ito yung typical na kwento ng pangangaral na naririnig nyo sa kanto. Kumbaga, titingnan natin kung paano nagiging tulay ang AI para isalin at ikalat ang mga salita ng Diyos. At kung paano naging simbolismo ang pangingisda sa putikan para sa kalagayan ng Pilipinas. Kaya simulan na natin sa pinakapusod ng mga material natin, yung mismong pananginip ni Narciso kung saan siya ay naglalayag. Sige, ilarawan mo yung eksena. Sa post niya, idinidetalye niya na nakasakay siya sa isang bangkang may layag. Tapos, ang kasama niya sa bangka ay walang iba kundi si Jesus Christ. Wow! Oo, pero heto ang matindi. Tinatawag niya itong best friend. Casual lang. Yung pagtawag pa lang niya ng best friend sa isang banal na figura, nagpapakita agad yan ng isang matinding psychological intimacy. Paanong intimacy? Kumbaga, hindi niya nakikita ang Diyos bilang isang malayo at nakakatakot na hari na nakaupo sa trono, 'di ba? Kasama niya sa mismong trenches, co-pilot niya sa misyon. Sa bagay, may punto yan. At sa panaginip na ito, habang naglalayag sila ng kanyang best friend, biglang humampas yung napakalakas na hangin, muntik na silang mataob. Nakakatakot yun Anong ginawa niya? Ayun, nagpanik siya, sumigaw siya kay Jesus na hawakan ng tali ng layag. Pero kalmado lang daw na ibinabahan ni Jesus yung layag ng konti. At sinabi, ang sabi niya, best friend, everything is under control. Ang nakakabilib dito ay kung paano niya binigyan ng sariling interpretasyon ang panaginip na ito doon sa Zoom meeting nila. Pinaliwanag niya na ang bangka ay sumisimbolo sa kanyang misyon o pangangaral. Tapos yung hangin? Yung pag-iba ng ihip ng hangin, kinakatawan niyan yung pagbabago ng pananaw ng mga tao. Kasi dati, maraming hindi naniniwala sa kanya Tinatawag pa nga siyang false prophet. Ouch! Masakit yun. Oo, pero ngayon sa panaginip niya mula silangan ay nanggaling na sa kanluran ng hangin. Tila nag-iiba na ang pamamaraan at kung paano siya tinatanggap ng publiko hanggang sa nawala yung hangin nang mapunta sila sa tabi ng isang bundok. Pero itong gusto kong himayin sa parteng ito. Napansin daw niyang puno na ng tubig yung bangka nila. Pero at ito'y nakakagulat, normal pa rin ang takbo nito. Hindi lumubog. Hindi lumubog. Lumulutang pa rin daw ng maayos. Kadalasan kasi kapag nasa dagat ka, tapos pinapasok ng tubig ang bangka mo, palubog ka na niyan. 'Di ba? Panic mode dapat. Oo, pero sa kwentong ito, yung tubig ay naging kargamento nila. Ayon sa kanya, yung tubig ay yung libo-libong mga lumang mensahe na naipon niya na hindi nagpapalubog sa kanila kung nagdadala pa nga pasulong.
Ang galing ng pag-refrain na yon. Sa halip na makita yung backlog ng mga rejected na mensahe bilang kabiguan, ginamit niyang ballast o pampabigat para hindi sila tumaob sa lakas ng hangin. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, paano mo ba ginagamit ang mga lumang karanasan o naipong kaalaman mo? Tinitingnan mo ba ito bilang pabigat na nagpapalubog sa iyo? O ito ba yung nagtutulak sa iyo pasulong? Magandang pagnilayan yan. At mula rito sa paglalayag sa tubig, dadako naman tayo sa kung ano ba talaga ang nagpapagana sa kanilang misyon at kung paano ito biglang nagbago gamit ang makabagong teknolohiya. Yung motor. Kasi sa panaginip niya, nakita daw siya ng motor pero hindi ito yung iniisip mong bago at makintab. Lumang motor ba? Sobrang luma. Kinakalawang na, tapos tumigas na yung dumi sa mismong sprocket. Nahihiya pa nga araw siyang ipakita ito sa kanyang best friend kasi nga, bulok na. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan doon sa Zoom transcript, inamin niya na ang lumang motor na ito ay ang kanyang lumang pamamaraan ng pagpapaliwanag. Kaya kalawangin. Oo, kasi mahirap daw siyang intindihin dati. Siguro paikot-ikot o hindi naangkop sa modernong panahon. At dito pumasok yung sinasabi nating AI revolution. Dito pumasok yung tauhan na tinawag nilang Miss K, di ba? Tama. Gumagamit si Miss Key ng artificial intelligence para gumawa ng mga videos, para i-elaborate at ayusin yung mga mensahe ni Narciso. At isinalin pa nila sa Ingles para makaabot daw sa ibang bansa, na siya pala ang ibig sabihin ng simbolismo ng kabundukan na nakita niya sa panaginip. Eksakto. Ang AI ang nagsilbing bagong makina nila. Ito yung naglinis sa kalawang ng kanyang lumang mensahe para mas maging malinaw para sa isang pandaigdigang audience. Pinaghalo nila ang tradisyonal na pananampalataya at ang artificial intelligence. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Kasi nakakabaliw isipin na ang isang malalim at espiritual na mensahe ay literal na nakadepende ngayon sa AI algorithms para lang mas maintindihan ng tao. Parang kailangan ng teknolohiya para mabasa ang kaluluwa ng mensahe? Oo. Naiisip mo ba yon? Ang AI, na madalas tingnan na marami bilang isang malamig at walang pusong teknolohiya na kukuha ng trabaho natin, ay nagiging pangunahing tulay ngayon para sa mga espiritual na koneksyon. Napaka-pragmatic ng approach nila. Ngayong may mas maayos na silang makina para mangaral, ang tanong saan nila ito ginagamit. At dito babalik ang kwento sa Pilipinas? Ayon, sa panaginip kasi niya, inilarawan ang Pilipinas bilang isang malawak na putikan. Putikan. Ibig sabihang madumi. Oo. At bago ko idetalya ito, kailangan naming linawin ang kasama ko rito na ang sasabihin namin ngayon ay mahigpit na nakabatay lamang sa kung paano binigyang kahulugan ng orihinal na autor ang kanyang panaginip batay sa dokumento. Mismo, wala po tayong kinakampihan o kinukuha ng anumang panig sa isyong politikal na ito. Nire-report lang natin ang nilalaman ng source. Tama. So ayon sa transcript, ikinonekta ni Narciso ang putikan sa kalagayan ng Pilipinas. Para sa kanya, ang bansa ay nakalubog sa kasalanan dahil sa matinding korupsyon. Anong klaseng korupsyon ang nabanggit niya? Ay marami. Nariyan yung vote buying, pagnanakaw ng mga politiko, hanggang sa mga ahensya tulad ng DPWH. Pati nga araw, mga simpleng mamamayan at mga pulis na nangigipit ng kapwa ay kasama sa putik na yan. At doon sila bumaba ni Jesus para mangisda. Ang bigat ng metafora na yan pangingisda sa putikan. Paano ka ba kakahuli doon? Gumamit siya ng pain. Pero hindi basta pain, niluto daw niya ito para bumango at nilagyan pa ng mga damo para mas madaling makain ng isda. Ihimay-himay ko yung metapora na yan. Kasi yung pain na niluto at nilagyan ng damo, yun yung mga mensaheng inayos at pinaganda ni Miss Kay gamit ang AI para mas madaling tanggapin. Oo nga no? Tapos, nung lumusong na siya sa putik, nabalaho pa nga yung patpat niya, di ba? Oo, kumuha pa siya ng mas matibay. Tapos nakahuli siya ng malaking isdang balot ng putik. Nagpupumiglas at muntik pa siyang kagatin. Yun yung makasalanang tao na sanay sa korupsyon. Kapag pinangaralan mo, lalaban yan sa una. Pero nung ilapit daw niya kay Jesus, biglang naging maamo yung isda, nawala ang putik at huminto sa pagpupumiglas.
Nakakamangha yung imahe na yon. At ayon sa text, may 3 hinihingi ang Diyos para mangyari ito: pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Yun ang solusyon niya sa putikan ng lipunan. Pero gusto kong balikan yung pagluluto ng pain. Para kasing ano yan parang paggawa ng clickbait o viral content sa internet ngayon. Paanong clickbait? Kasi 'di ba, kailangan mong gawing kaakit-akit ang isang mabigat na paksa para pansinin ng mga tao. Hindi mo pwedeng ibigay ng hilaw. Luluwain nila. Totoo yan. Kailangan templado. Kaya ikaw na nakikinig sa atin, sa buhay mo ba, paano mo pinakapandama o niluluto ang iyong mga ideya para mas madaling matanggap ng iba? Kapag nagpapaliwanag ka sa mga katrabaho o pamilya mo, paano mo ito pinapabango? Magandang kaisipan yan. Pero teka, ang pangangaral sa isang lugar na puno ng putik at korupsyon na binabatikos mo yung mga makapangyarihan ay tiyak na mapanganib, di ba? Oo, siguradong may magagalit sa'yo. Kaya ang tanong, paano pinoprotektahan ni Narciso ang kanyang sarili samantalang wala naman siyang mga bodyguard? Dito pumapasok yung tinatawag niyang balabal ng invisibility o yung banal na proteksyon. May ibinahagi siyang totoong karanasan sa Zoom transcript. Ano nangyari? Nangingisda siya noon 2:00 ng madaling araw sa isang private wharf. Siyempre, madilim, tapos may lumapit na gwardya at sinabihang bawal mangisda doon. Delikado yun ha, pwede silang magkainitan. Pero hindi siya umimik. Nagligpit lang siya ng gamit, tapos habang naglalakad siya palayo, nasa harapan lang siya mismo ng gwardya, biglang sumigaw yung gwardya sa radyo. "Boss, watch up!" Kinakausap yung hangin. Oo. Nakatingin daw yung gwardya sa direksyon niya pero tila hindi siya nakikita. Naghanap pa sa paligid yung gwardya bago tuluyang tumalikod at nag-good night sa wala. Nakatawag pansin ng puntong ito sa akin bilang isang analyst. Kasi naniniwala si Narciso na siya ay nasa ilalim ng anino ng Diyos or under His shadow. Anong epekto noon sa kanya? Para sa kanya, kahit gaano ka mapanganib ang mga ginagawa niyang krusada, ang mismong Diyos ang nagkukubli sa kanya mula sa mga taong gusto manakit sa kanya. Kaya para silang naghahanap ng wala. At idinagdag din niya na may panaginip siya. May galit na lalaking may kutsilyo na gusto siyang saktan habang tulog yung mga kasama niyang sina Susan at MJ. Anong ginawa niya sa lalaking may kutsilyo? Binato niya ng damo sa muka para daw hindi siya makita. Okay, let's unpack this kasi nakakabighani yung psychology dito. Oo nga Kasi kapag naniniwala kang literal kang nakikita ng Diyos, ngunit hindi nakikita ng mga kaaway mo, nawawala yung takot mo nagiging matapang ka. Nawawala yung paranoia na laging may mananakit sa'yo. Pero i-pushback ko rin ang ideyang ito sa'yo na tagapakinig natin. Kasi isipin mo, ang ganito bang matinding paniniwala sa banal na proteksyon ay palaging nagbibigay lang ng tapang para gumawa ng mabuti? May iba ka bang naiisip na epekto? Oo, kasi hindi kaya nagiging dahilan din ito para maging masyadong kampante ang isang tao sa mga pisikal na panganib ng mundo. Yung feeling mo invincible ka kaya hindi ka na mag-iingat. Valid na point yan. Pero sa kaso niya, mukhang ito yung kailangan niyang psychological armor para magpatuloy. At para ibuod ang lahat ng pananigim at panganib na ito, titignan natin kung ano ba ang pinakasentro ng doktrina na bitbit niya simula pa noong 2013. Ay, yung kabilin-bilinan. Babasahin ko yung bahagi ng dokumento niya noong 2013. Sige, ano ang sabi doon? Heto ang sabi ng Diyos sa kanya. "Maswerte ang mga taong naniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan. Sa hindi naniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Silang lahat ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala." At inutusan pa siyang ulit-ulitin ito para matuto ang mga tao. Oo, paulit-ulit daw. Alam mo, ang linyang ito mismo ang nag-aalis ng bigat o pressure sa balikat ni Narciso. Ito yung sagot sa spiritual burnout. Paano mo nasabi? Kasi ang trabaho lamang niya ay maglayag, ayusin ang makina niya, at ihagis ang paen. Wala na siyang kontrol kung kakagat ang isda o hindi, di ba? Ipinapaubay na niya iyon. Kaya hindi niya binibitbit yung stress kung may nare-recheck man sa mensahe niya. Mismo, wala sa kanya yung burden na pilitin silang maniwala. Kung i-recap natin ang buong pagsusuring ito, grabe, napakalayo ng narating natin mula sa simula. Oo nga,
Mula dun sa panaginip na nasa bangka siya, Nagsimula tayo sa isang nakakabibigahing panaginip ng bangkang pinapatakbo ng kanyang best friend, pababa sa paggamit ng AI, yung modernong makina upang pakinisin at isalin ang mga mensahe para hindi na ito tila lumang motor. tapos napunta tayo sa pagharap sa mga panlipunang isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Yung putik na kailangang linisin gamit ang nilutong pain. Pinag-uugnay natin ang espiritualidad at teknolohiya sa paraang hindi inaasahan. Kaya para sa iyo na nakikinig sa amin, ano ba ang personal na application nito? Oo, gusto kong ipaalala sa'yo, ikaw na tagapakinig natin, na lahat tayo ay may kanya-kanyang mensahe o katotohanan na gustong iparating sa iba. Minsan kailangan lang nating hanapin ang tamang AI natin. Yung tamang kasangkapan. Tama o yung tamang pain na niluto upang maihatid ito ng maayos sa kausap natin. At pinakamahalaga, kailangan nating matutong ipaubaya ang mga bagay na wala na sa ating kontrol. Bitawan ang hindi mo hawak. Napakagandang napaalala niyan. At bago tayo maghiwalay ngayon, mag-iiwan ako ng isang huling kaisipan para pag-isipan mo. Isang ideya na lalampas pa sa mga nabanggit nating source. Ano yun? Kasi 'di ba nakita natin kung paano naging tulay ang AI para maayos ang mga mensahe ni Narciso, kung sa panahon ngayon, ang mga panaginip, pangitain at banal na mensahe ay isinasalin at ini-elaborate na ng artificial intelligence. Paano kaya nito babaguhin ang paghubog ng mga relihiyon sa hinaharap? Wow! Di ba? Posible kaya na ang mga susunod na banal na kasulatan na babasahin ng mga bagong henerasyon ay hindi na lang purong sulat ng tao, kundi co-authored o katulong na ang algorithm ng AI? Isang kaisipang talagang makakapagpabago ng pananaw natin sa kinabukasan ng pananampalataya at teknolohiya. Kaya maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Muli, ipinapaalala namin na ang kaalaman ay pinakamahalaga kapag nauunawaan at ginamit sa pang-araw-araw. Hanggang sa muli! Salamat po at mag-ingat tayong lahat.